So ayun, good evening po sa ating lahat. Nandito naman po tayo upang papurihan at manalangin sa ating Panginoon. Before we start po, hinahanyan ko po ang ating mga kapatid na tumayo at um, let us sing the song. The heart worship. When you seek faith, all is creep away, and you simply come. When was to bring something that the word doth bless your heart. I bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it, when it's all about you. It's all about you, Jesus. King to this worth, no one could express how much you deserve. Bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it, when it's all about you. It's all about you, Jesus.
I bring you more than a song. I bring you more than song. I bring you more than a song. I bring you more than song. You're looking into my heart, looking into my heart. You're looking into my heart, looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it when it's all about you. It's all about you, Jesus. Yes, Panginoon, we glorify your name, Panginoon. Yes. Let us pray, Panginoon. Pinupurit sinasamba ka po namin, Panginoon. We glorify your name, Panginoon. Lord, we thank you, Panginoon, dahil dito naman po kami, Panginoon, upang pakinggan ang iyong mga banal salita, Panginoon. And to glorify your name, Panginoon. And Lord, we commit unto you, Panginoon. Binibigay po namin, Panginoon, ng aming gawain na ito, Panginoon, na ikaw na po, Panginoon, ang siyang bahalang mag-lead, Panginoon. And Lord, ikaw lamang po, Panginoon, ang aming pupurihan, Panginoon. Sa iyong lingkod, Panginoon, you give her the knowledge and wisdom, Panginoon. Even po, Panginoon, sa iyong makikinig, Panginoon, you give us, Panginoon, the knowledge and wisdom, Panginoon. Upang sa ganun, Panginoon, may pasamoy po namin ang iyong mga banal na salita, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Sa ganun, Panginoon, tapak po kami sa iyong nais, Panginoon. And Lord, ikaw na pong siyang bahala, Panginoon. Panginoon, we bless them, bless us, Panginoon. Bless one of us, Panginoon. Financially, materially, Panginoon, especially yung spiritually po namin, Panginoon. Panginoon, ibinabalik po namin, Panginoon. We give you all the glory in the mighty name of Jesus. Amen. Ayan, praise the Lord. Magandang gabi sa bawat isa sa atin. Ayan, alam ko na tayo pong lahat ay nakahanda na manalangin sa ating Panginoong Diyos dahil ito po yung gabi na naka-schedule po sa ating prayer meeting. Sa mga nanonood, tayo pong mga nandirito, alam ko po na bawat isa ay may mga panalangin sa ating Panginoong Diyos. Bawat isa ay nakahanda ang ating mga puso sa ating panalangin. Bawat isa, alam ko na dala-dala po natin ang ating mga pananampalataya sa ating pananalangin sa ating Panginoong Diyos. At bago tayo pumunta sa ating pananalangin, nais ko munang mag-share ng salita ng ating Panginoong Diyos na paalala po sa bawat mananampalataya. Paalala po sa bawat isa sa atin na nananalangin sa ating Panginoong Diyos. Alam ko, bawat prayer meeting, napapakinggan po natin yung salita ng ating Panginoong Diyos. Bawat prayer meeting natin,
napapakinggan po natin about prayer. At ngayong gabi, nais kong ibahagi ang salita ng ating Panginoong Diyos, yung mga benefits sa ating panalangin. Mga benepisyo sa ating mga panalangin. Alam ko na bawat isa ay alam na natin yung mga benefits sa ating panalangin. At nais ko lamang i-remind muli sa bawat isa sa atin yung mga benefits. Marami tayong mga benefits sa ating panalangin. Di ba? Kasi tayong mga tao, bilang mga senior citizen, yung mga ibang mga saan man tayo napapasama, ay may mga benefits pong natatanggap. Sa ating panalangin, meron din tayong mga benefits na makukuha kapag tayo po ay nananalangin sa ating Panginoong Diyos. And excuse me, medyo maiko ata. Ayan. Sa ating panalangin, alam ko na tayo po ay dumudulog sa ating Panginoong Diyos. Tayo po ay lumalapit sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Tayo po ay nakikipag-communicate sa ating Panginoong Diyos through prayer. At alam naman natin na sa ating panalangin sa ating Panginoong Diyos, ay ito po yung way po natin para purihin siya, sambahin siya. Ito din yung way po natin para po siya po ay mangusap sa atin, hindi lamang sa pamagitan ng kanyang mga salita. Meron din yung mga pagkakataon ng Diyos ay nangungusap sa atin sa ating pananalangin. At ano nga ba yung mga benefits kapag tayo po ay nanalangin sa ating Panginoong Diyos? Ano nga ba yung mga benefits kapag tayo po ay dumudulog sa harapan ng ating Panginoong Diyos? Una po, na gusto kong i-remind sa atin, na kapag tayo po ay nanalangin, ay nade-develop yung ating relasyon sa ating Ama. Di ba? Sa ating pananalangin, kapag lagi-lagi tayong nananalangin sa ating Panginoong Diyos, alam ko po, sa atin, bawat mga Kristiyano ay kailangan niyang manalangin sa Diyos Ama. Sa ating pinaglilingkuran, bawat Kristiyano ay kailangan niyang dumulog sa ating Panginoong Diyos. At habang tayo po'y dumudulog sa ating Panginoong Diyos, at habang tayo po'y nananalangin sa ating Panginoon, ay nade-develop yung ating pagkipagrelasyon sa Kanya. Bilang isang tao, di ba? Kapag yung isang tao, lagi nating nakakausap, laging nakakakwentuhan, di ba? Dumidikit yung relasyon ninyo sa mga magkaibigan. Saan nag-umpisa ang inyong pagkipagkaibigan? Sa pamagitan ng pag-uusap. Hindi naman agad na nung ipinanganak ka hanggang sa paglaki mo magkaibigan na kayo. Kung hindi kayo nag-uusap. Nag-umpisa lahat sa pamagitan ng pakipag-usap. Habang nakipag-usap ka sa Kanya, habang nakipagkwentuhan ka sa Kanya, mas lumalalim yung relasyon ninyo. Mas nakikilala ninyo ang bawat isa. Kaya habang nakikilala ninyo ang bawat isa, mas lumalalim ang iyong pagkakaibigan at andun na yung nade-develop ng iyong pagkakaibigan. Ganon din sa ating Diyos Ama. Habang tayo po'y nananalangin, habang tayo po'y nakikipag-usap sa ating Panginoong Diyos, ay mas nade-develop o lumalalim yung pakipagrelasyon natin sa ating Diyos Ama. Kaya napaka-importante na ikaw at ako, tayo bilang isang mananampalataya, ay ugalihin nating manalangin. Kapag, di ba, ang magkaibigan, pag minsan lang mag-usap, yung parang normal lang sa kanila. Pero kapag yung magkaibigan na laging nag-uusap, andun yung dikit sila.
Andun yung nakakapag-asaran sila, nakakapaglokohan sila. Pero kapag yung kaibigan na minsan lang mag-usap, parang nahihiya kang biruin, di ba? Parang nahihiya kang lumapit sa Kanya. Ganon din sa ating Diyos Ama. Kapag tayo po ay minsan lang manalangin sa Kanya, parang yung relasyon natin ay hindi ma-develop. Malayo tayo. Pero kapag tayo po ay lagi nga nanalangin, kaya nga paalala na Apostle Paul na pray without ceasing. Hindi lamang sa Apostle Paul nagsabi sa atin na lagi tayong manalangin, kahit na yung mga ibang mga disciples, na kailangan lagi tayong manalangin. Kasi nga po, napaka-importante po ang pananalangin po natin. Kapag ikaw ay lagi nanalangin, mas lumalalim, mas nade-develop yung relasyon natin at yung pakipagrelasyon natin sa ating Diyos Ama. Yung feeling po natin talagang dikit sa ating Diyos Ama. Yung pakipag-usap natin, yung feeling natin, open tayo sa Kanya. Di ba? Ganun naman, di ba? Sa mag-ama, sa mag-ina, sa mag-ama, sa buong pamilya, sa magkaibigan, sa mag-asawa. Kapag laging nag-uusap, open ang bawat isa. Nasasabi mo yung problema mo, nasasabi mo yung mga ibang mga bagay, yung mga bagay sa Kanya. Ganon din sa ating Diyos Ama. Kaya nga paalala sa bawat isa sa atin, lagi tayong manalangin at ito po yung benefits po natin. Isang benefits po natin kapag lagi tayong nanalangin. Tayo po, yung relasyon po natin ay madedevelop, yung relasyon po natin ay mas lalalim, mas didikit sa ating Diyos Ama. Pangalawa po, na benepisyo sa ating panalangin. Ito ang panalangin ay tumutulong sa iyo upang magkaroon ng pangunawa sa kalikasan ng pag-asa, kalikasang pagmamahal ng Diyos. Upang maunawaan natin at magkaroon tayo ng pangunawa sa ating Diyos, yung Kanyang pagmamahal sa bawat isa sa atin. Ano ang sabi in the book of 1 John 4:8? Ano sabi niya doon? Na ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. God is love. Sabi nga, kapag tayo po alam natin na mahal tayo ng ating Panginoong Diyos, naunawahan natin yung pagmamahal ng Diyos sa atin bilang isang Kanyang anak, andoon yung feeling po natin, madikit po tayo, yung pag-ipag-usap natin lagi ay andoon na masasabi na alam natin, mahal ako ng Diyos, kaya lalapit ako sa Kanya. Mahal ako ng Diyos, kaya lagi akong manalangin sa Kanya. Andun na maunawaan natin na yung pagmamahal ng Diyos sa atin ay laging andyan. Yung matutulungan po tayo na mas maunawaan natin sa ating panalangin, mas maunawaan natin yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Nakita na natin yan, yung Kanyang pagmamahal. Naranasan na natin ang Kanyang pagmamahal. At habang tayo po'y nanalangin, mararanasan po natin ang Kanyang pagmamahal sa pamagitan ng ating panalangin sa Kanya. Dahil Siya yung tutulong, Siya ang maglilid sa atin sa ating buhay. Habang tayo nanalangin, nangungusap Siya sa atin. At habang Siya nangungusap sa atin, Siya yung magdadirect sa ating buhay. Dahil mahal niya tayo, hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo ipapahamak. Kaya idadirect po tayo, igaguide tayo ng ating Diyos Ama. Paano tayo may gaguide? Sa pamagitan ng Kanyang kapangyarihan. Sa paghingi natin ng tulong sa Kanya. Di ba? Sa ating panalangin sa Kanya, Lord, i-guide mo ko, tulungan mo ko, bigyan mo ko ng ganito. Masasabi natin sa Kanya. At doon makita natin na kapag kumilos na ang Diyos, maranasan po natin, mahal ako ng Diyos, kaya itutulungan niya ako. Ipinakita na naman ng Diyos yung pagmamahal niya sa akin, kaya nangyari na naman sa akin ito.
yan po ang sinabi ng ating Biblia na yung kanyang pagmamahal sa atin, ipinaramdam niya na at pinaparamdam niya sa bawat isa. Kaya nga po, paalala po sa bawat isa sa atin na hindi lang yung kapag tayo laging nanalangin ay nadidevelop yung relasyon po natin. At hindi lamang yon, bagkus habang tayo nanalangin, ito po ay tumutulong sa atin para maintindihan po natin yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Yung kanyang nature. Ano kanyang nature? Siya ay mapagmahal na Diyos. Bilang kanyang anak at bilang tayo po ay kanyang mahal, andoon yung kanyang pagkilos. Ano pa? Yung mga benefits. Pangatlo. Yan. Pangatlo. Ang ating sa pananalangin, benefits sa ating panalangin ay magpo-provide ng kasagutan. Prayer provides answer. Lagi natin yan napapakinggan. Kapag tayo nanalangin, sasagutin ng Diyos. Kapag tayo nanalangin, andyan ang Diyos na siyang sasagot. Andyan ang Diyos na siyang makikinig sa ating mga panalangin at siya ang tutugon sa ating mga panalangin. At siya yung tutulong sa bawat isa sa atin. Ang isang tao, ang isang Kristiyano, kapag hindi nanalangin, may masasagot bang panalangin sa kanya? Wala. Kasi hindi siya nanalangin. Kapag ang isang Kristiyano ay nanalangin, madidevelop ang kanyang relasyon, mas maunawaan niya yung nature ng ating Panginoon Diyos sa pagmamahal, sa panalangin pa, magpo-provide ng kasagutan. Ang Diyos laging tumutugon. Ang Diyos laging sumasagot sa ating mga tawag. In the book of Matthew, chapter 7, verse 7, di ba? Ask. Humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakahanap. Patok kayo at kayo'y pagbubuksan. Yun po ang sinabi ng ating Biblia. Na siyang pinanghawakan po natin. Na habang tayo po nanalangin, andun din yung kasagutan. Andyan ang Diyos na siyang makikinig sa ating mga panalangin. Kaya nga, sa mga Kristiyano, tayo pong mga mananampalataya, huwag nating isipin na hindi sinasagot ng Diyos ang ating mga panalangin. Ang Diyos, nakikinig siya at sumasagot. Maaring yung way niya ng pagsagot sa ating mga panalangin ay hindi natin napapansin. Marahil yung way niya, hindi direct sa gusto mo na kasagutan niya. Dahil kung ina-example, halimbawa, ako, Lord, gusto ko ng bike. Ang way pala ng Diyos para magkaroon ka ng service, ay yung bibigay niya ay motor. Di ba? Ang binigay niya sa iyo ay motor. Ang ina-expect mo, ang prayer mo ay bike. Pero ang gusto ng Diyos ibigay sa iyo at ibinigay niya sa iyo ay motor. Meron yung mga ganong instance na yung pagsagot ng Diyos, minsan hindi natin nakikita, hindi natin napapansin, at iba yung ina-expect natin na sagot ng Diyos. Pero ang Diyos laging sumasagot sa mga prayer po natin. Yan po ang laging nating tatandaan. Kaya habang ikaw ay nanalangin, andun din yung kasagutan ng Diyos. Kapag hindi ka nanalangin, walang sasagutin ng Diyos dahil hindi ka humingi sa Kanya. Di ba? In the book of Matthew chapter 7 verse 7, napakaliwanag ng sinabi niyo doon. Ikaw ay makakahanap, ikaw ay makakatagpo, ikaw ay makakasumpong kapag ikaw ay lumapit, dumulog, humanap sa ating Panginoong Diyos. Yun po yung paalala po sa bawat isa sa atin. Tatlong mga bagay, tatlong benefits
na kapag ikaw ay nalangin, ay magkakaroon ka. Magkakaroon po tayo ng mga benefits. Anong benefits na yon? Madedevelop ang relasyon natin sa ating Panginoong Diyos. Ito ay makakatulong sa iyo para maunawaan mo yung nature ng ating Panginoong Diyos sa pagmamahal. At yung pangatlo, ang Diyos sumasagot sa ating mga panalangin. Ulitin ko, kapag hindi ka humingi, hindi ka naman bibigyan. Kaya humingi ka sa ating Panginoong Diyos para bigyan ka. Anong gawin mo? Manalangin ka. Manalangin ka ng manalangin, ang Diyos naman, bigay din ng bigay sa iyo. Yun po, yung remind po sa bawat isa sa atin. Sa gabing ito, humingi tayo. Sa gabing ito, idikit natin yung relasyon natin sa ating Panginoong Diyos at makita natin yung pagmamahal niya sa buhay natin. Ngayong gabi, tayo po ay dudulog sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Oras na naman po para manalangin po tayo sa ating Panginoon. Andiyan na naman yung kasagutan niya. I-claim natin yung kasagutan ng panalangin po natin. Dahil ang Diyos hindi bingi. Meron siyang tenga. Siya ay pinakikinig at ibibigay niya ang bawat panalangin po natin. Ngayong gabing ito, bawat isa po sa atin ay manalangin sa ating Panginoon Diyos. Bawat isa po sa atin ay dumulog, humanap sa harapan ng ating Panginoong Diyos at tayo po ay makakasumpong ng kasagutan. Dadako na po tayo sa ating panalangin. Punta na po tayo kung saan tayo po ay manalangin at sabihin po natin yung mga gusto at ninanais po natin sa ating Panginoon.
Sa mga nanonood, may mga prayer request po ba kayo dyan? Ayan, kung wala na, healing din. Healing din kay Brother Manny. Yan, panalangin po natin yung mga kapatiran po natin na nangangailangan ng kagalingan. Brother Matthew, Brother Manny, Brother Aaron, at saka si Sister Melda. At Brother Roger. Yan, tayong lahat ay tumayo at tayo po muli ay manalangin, dumulog sa ating Panginoon Diyos. Yung mga tao po na nangangailangan ng prayer ay idulog natin, ilapit natin sila sa harapan ng ating Panginoong Diyos. At alam ko, bawat isa sa atin ay may mga panalangin na nasabi na kanina, patuloy nating idulog. Wag tayong magsawa na ilapit yung mga gusto natin, yung mga nais po natin, yung mga taong pinagpropray po natin sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Yan, pag-pray po natin, yung protection ng bawat isa. Dahil sa panahon, sa bagyo, yan, yung good health yung health po natin, yung pagkilos ng Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin. Tayo po yung manalangin. Ama naming Diyos, muli kami, Panginoon, ay lumalapit sa iyong banal na trono, nagkakaisa, Panginoon, na dumudulog sa iyo. Itinataas po namin, Panginoon, yung mga nangangailangan ng kagalingan na yung pagkilos sa kanilang mga pisikal na katawan. Tinataas po namin si Brother Matthew, Brother Manny, Panginoong Diyos, Brother Roger, Brother Aaron, Panginoong Diyos, Sister Imelda, Panginoon. Lord, silang lahat, Panginoon, ay tinataas namin sa iyong harapan. Ang iyong kapangyarihan, ang iyong pagkilos, ang iyong mapagpalang kamay ay iparamdam mo po, ihipo mo po sa kanila ang iyong kapangyarihan. Patuloy, Panginoong Diyos, na kumilos ka sa kanilang mga pisikal na pangangatawan at ibalik mo po, Panginoon, yung dating sigla, dating lakas ng kanilang mga pangangatawan. Patuloy, Panginoong Diyos, na iparamdam mo po ang iyong pagkilos sa kanila. Patuloy, Panginoon, nawasakin mo po ang gawa ng dyablo sa kanilang mga pisikal na katawan. At patuloy, Panginoong Diyos, na maramdaman po nila ang iyong pagkilos at walang maging hadlang, Panginoon, sa kanilang mga sakit, ang kanilang paglilingkod sa iyo. Patuloy, Panginoong Diyos, na alisin mo po ang gawa ng dyablo sa kanilang pisikal na katawan. At patuloy, Panginoon, na ang iyong kapangyarihan ang maramdaman po nila. Hindi lamang sila, Panginoong Diyos, kung may mga kapatiran pa kami, Panginoon, na di pa napangalanan sa oras pong ito. Kilala mo po sila, Panginoon, o miyembro po ng aming pamilya na may nararamdaman. Patuloy, Panginoong Diyos, na ihipuin mo po din po sila na yung pagpalang kamay. Iparamdam mo po ang kapangyarihan mo sa kanila at makita po nila, Panginoon, na ikaw ang Diyos na manggagamot po nila, Panginoon. Patuloy, Panginoon, na kumilos ka sa mga taong nangangailangan ng kumpletong kagalingan, Panginoong Diyos. Alam po namin, ikaw ang Diyos na pinakamagaling na doktor po namin. Ang kagalingan ay nanggagaling lamang sa iyo, Panginoon. Salamat sa kagalingan ay ipagkakalob sa kanila, Panginoong Diyos. Kiniklaim po namin ang kagalingan, ang iyong pagkilos at patuloy, Panginoon, na maramdaman po nila. Salamat, Panginoon. Salamat po. At tinatas din po namin, Panginoon, yung panahon, Panginoong Diyos. Ito po yung uso, Panginoon, na mga sakit, Panginoong Diyos, may mga dating na bagyo, Panginoon. Lord, ikaw po, Panginoon, ang magprotekta sa bawat isa sa amin. Patuloy, Panginoon, na ang aming health, Panginoon, ay panghawakan mo. Ang buhay po namin ay panghawakan mo, Panginoong Diyos. Ang patuloy na pagkilos mo, ang siyang maramdaman po namin, Panginoon. Iparamdam mo po ang iyong mga pangako sa iyong mga anak, Panginoon, na kami ang tutulungan, kami ay yung pagpapalain, kami, Panginoon Diyos, ay ipoprotektahan. Ano man ang dumating sa amin, Panginoong Diyos, ng mga bagyon, mga unos, Panginoon, ang iyong kapangyarihan, ang iyong kabutihan, Panginoong Diyos, ang maranasan po namin, Panginoon. Alam po namin, Panginoong Diyos, na kahit may mga dumating na bagyo,
ang kabutihan mo, ang kadakilaan mo, ang iyong ipaparanas sa mga anak mo, Panginoon. Yan po ang panghawakan po namin, Panginoong Diyos. Lord, ikaw po ang patuloy na magbigay ng proteksyon sa bawat isa. Sa aming mga pamilya, Panginoon, ganoon din, Panginoong Diyos. Itinatas po namin, Panginoon, ang aming iglesyang ito, Panginoong Diyos, na aming pinagkakatipunan. Lord, ikaw po, Panginoon, ang mag-provide ng mga pangangailangan ng aming iglesyang ito, Panginoong Diyos. Alam mo po yung mga kulang pa. Alam mo po yung mga material, Panginoong Diyos, na pangangailangan ng iglesyang ito. Lord, ikaw po ang siyang mag-provide nito, Panginoon. Ikaw po ang kumilos sa mga taong gagamitin mo, Panginoon, upang ma-provide yung mga pangangailangan ng aming iglesyang ito, upang mas mapaganda, Panginoon, ang aming gawain, ang aming serbisyo, Panginoong Diyos. Lord, ikaw po ang patuloy na kumilos sa iglesyang ito, sa aming church na ito, Panginoon. Itinatas din po namin, Panginoon, yung mga tao na pumupunta sa church na ito. Yung mga anak mo, Panginoon, na umaatin sa church na ito, Panginoong Diyos. Lord, continue to bless every one of us, Panginoon. I-boost mo po ang masaganang pagpapala, proteksyon, kalakasan, katarinuhan, karunungan. Patuloy, Panginoon, iparamdam mo po kagalingan, Panginoong Diyos, comfort, Panginoon. Patuloy, Panginoon, na kalakasan sa aming mga buhay. Lalong-lalo, Panginoon, sa aming spiritual na buhay, Panginoon. Lord, panghawakan mo po ang aming spiritual na buhay. Patuloy, Panginoon, na palakasin mo po, patatagin mo po ito, Panginoon. Tulungan mo po kami, Panginoon, na magampanan po namin ang aming trabaho bilang isang Kristiyano at mas lalong lumapit, mapatatag ang aming pakipagrelasyon sa iyo, Panginoon. Lord, ikaw po magbigay sa amin, Panginoon, ng willingness na magbasa ng iyong mga salita, manalangin sa iyo, Panginoon, upang makatulong ito sa aming paglago, sa aming spiritual na buhay. Patuloy, Panginoon, na ikaw ang siyang manguna sa buhay po namin. Ikaw po ang patuloy na maghari sa aming mga buhay bilang iyong mga anak, Panginoon. Let your will be done sa buhay po ng bawat isa. May mga panalangin din po ang bawat isa sa amin, Panginoon. Hindi man po namin nakakasama yung iba, Panginoong Diyos. Alam mo po ang bawat panalangin po ng bawat isa mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda na miyembro po ng iglesyang ito na nananalangin po sa iyo, Panginoon. Lord, sagutin mo po ang bawat panalangin po ng bawat isa sa amin, Panginoon. Patuloy na kumilos ka sa aming mga panalangin. Alam po namin, Panginoon, na hindi po nasasayang, Panginoong Diyos, yung mga panahon na kami lumuluhod sa iyo. Hindi po nasasayang yung mga panahon na kami, Panginoon, ay pumupunta sa church na ito, Panginoong Diyos. Hindi po nasasayang, Panginoon, yung paghingi namin sa iyo dahil andyan ka na nakikinig sa bawat panalangin po namin, nakikinig sa bawat paghingi po namin at ikaw ang tumutugon nito, Panginoong Diyos. Lord, salamat, Panginoong Diyos, sa iyong mga kasagutan sa aming mga panalangin. Bilang iyong anak, Panginoon, alam mo po ang lalaman ng aming mga puso't isipan. Lord, answer every prayer, Panginoong Diyos, sa bawat isa. Sa pagkakataon na ito, Panginoong Diyos, bawat mananampalataya sa church na ito, Panginoon, bigyan mo po kami ng pagkakaisa, Panginoon. Patuloy, Panginoon, na kagalakan sa paglilingkod sa iyo. Patuloy, Panginoong Diyos, na kasipagan, Panginoong Diyos, sa iyong gawain, Panginoon. Patuloy, Panginoon, na ikaw ang siyang manguna sa aming buhay, Panginoon. At tinatas din po namin ang aming mga church activities, Panginoon, sa mga outreaches, sa mga Bible studies, Panginoon, sa mga activities po namin dito sa loob ng church. Lord, ang iyong pagkilos, ang iyong kapangyarihan, ang iyong banal na espiritu, ang siyang ibigay mo sa bawat gawain po namin, Panginoon. At maramdaman po namin ang iyong pagkilos at makita po namin yung kaningningan, kadakilaan at yung kabutihan. Bawat salita mo na siyang napapakinggan po ng bawat isa sa amin, na siyang naipapahayag ng iyong mga lingkod, Panginoon. Lord, gamitin mo po ito, magsilbing kalakasan sa aming spiritual na buhay, magsilbing comfort sa bawat isa sa amin, Panginoong Diyos, at sa mga salita mo, Panginoon, na napapakinggan ng mga hindi pa nananampalataya. Lord, kumilos ka sa mga salita mong ito, Panginoon. Itanim mo po sa kanilang mga puso't isipan at tanggapin din po nila, Panginoon, ang aming Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas po nila, Panginoong Diyos. Alam po namin, Panginoon, na hindi ka patapos sa aming mga buhay. Alam po namin, Panginoon, na may maganda kang plano sa buhay po ng bawat isa sa amin, Panginoong Diyos. At sa mga tao, Panginoon, na ginagamit mo sa iyong mga lingkod, Panginoon, na ginagamit mo, continue to bless every one of us, Panginoong Diyos. Patuloy, Panginoon, na gamitin mo po ang buhay po ng bawat isa at anointing po sa bawat isa sa amin, Panginoon. At Lord, ikaw po magbigay ng katalinuhan, karunungan, and anointing sa bawat
ginagamit mo, Panginoon, na yung mga lingkod at patuloy, Panginoon, na maranasan po ng bawat isa ang iyong pagkilos. Salamat, Panginoong Diyos. Salamat po, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na sa bawat panalangin po namin na pakinggan mo na po, sa bawat inulog po namin ay andyan na po sa iyong mahal na trono, Panginoong Diyos. Alam po namin, Panginoon, na andyan na ang kasagutan ng bawat panalangin po namin. Salamat, Panginoong Diyos, sa gabing ito. Alam po namin, Panginoon, na hindi ka patapos. Alam po namin, Panginoong Diyos, na sa bawat panalangin pa po namin ay andyan ka nasasagot. Andyan ka, Panginoong Diyos, na makikinig sa bawat panalangin po ng bawat isa. Salamat, Panginoong Diyos, ngayong gabi, Panginoon. Ikinukumit po namin ang aming buhay sa iyo. Ngayong gabi, Panginoong Diyos, ibinibigay po namin ang buhay po namin sa iyo. At sa aming pagtatapos, Panginoon, ikaw pong magbigay ng proteksyon, kalakasan sa aming pag-uwi, Panginoong Diyos. Ikaw po ang siyang patuloy na mag-cover sa buhay po ng bawat isa sa amin. Salamat, Panginoong Diyos. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Yan, ibigay na po natin ang ating handog, ating kaloob sa ating Panginoong Diyos. At tayo ay magbigay para sa Panginoon. Tayo ay magbigay para sa Panginoon. Purihin ang Diyos, pasalamatan siya na may kagalakan sa puso. Hallelujah. Panginoong Diyos, sa dakilan dito pong mga offering na siyang nalikom, pagpalain mo ito, Panginoon, na magagamit po sa kalalawak na iyong gawain at patuloy na pagpalain ang bawat isa sa amin, Panginoong Diyos, at maranasan po namin ang iyong pangako, Panginoon, na kapag kami nagbigay at ibibigay mo po ito ng mas higit pa sa aming mga binigay, Panginoong Diyos. Salamat, Panginoong Diyos, sa pagpapala mo na imibigay sa bawat isa. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Magandang gabi po sa bawat isa sa atin.